Praise God. Maraming salamat po sa ating pagtayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa oras po nito, tayo po lahat ay yumuko at tumikit. Manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat po sa umagang ito sapagkat ikaw ay hindi nagsasawang abutin ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay buhay, totoo, na nagbabago ng aming mga buhay, kumikilos, Panginoon. Salamat sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming kagalakan. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong buhay na hinalay para sa amin. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, hayaan mo, patuloy mong buksan ang aming mga puso, buksan ang aming mga isipan sa mensahe mo, Panginoon. Lord, baliwala ang lahat ng bagay na ito. Lord, kung uuwi kami, Panginoon, kung lalabas kami ng lugaring ito, Lord, hindi ka namin nararanasan. Kaya hayaan mo, patuloy ka naming maranasan sa lugaring ito. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat po, Ama. Lord, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Pangunahan mo kami. Hindi tao ang makita, kundi ikaw lamang, Panginoon, O God. Lord, cover us with thy most and precious blood. Lord, allow your Spirit to touch and speak to each and every one of us, O God. Let your words, O God, speak to us. Salamat po, Panginoon. Make us humble. Lord, we want to receive your anointing, your special anointing, your unique anointing, O God. Be upon to each and every one of us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Nakakaupo na po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, malakas na palakpak sa Lord. Amen. May nahihiya pa pumalakpak dito. Huwag kayong mahiya pumalakpak. Libre lang yan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa bawat pagpalakpak natin, bukod sa nag-glorify na natin si Lord, libo-libong germs ang nawawala sa ating mga kamay. Alam niyo ba yan? Kaya palakpakan ulit natin si Lord. Amen. So, amen. Salamat sa ating worship team, ano? At salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa Panginoon. Amen. For sustaining us sa bagay na ating mga ginagawa. We have so many activities in our lives. Trabaho, pag-aaral. Hello, hindi ba kayo? Trabaho, pag-aaral. Marami tayong ginagawa, pero salamat sa Diyos kasi nandito tayo. Amen. We do not lose our sight. Sabihin mo nga, we. The Filipino citizen. Ay, na-check lang po. We do not lose our sight. Hindi tayo nababaling sa iba. Alam pa rin natin yung ating prioridad. Alam pa rin natin kung ano yung dapat nating tingnan. At si Jesus! Si Jesus yun! Sabi mo sa katabi mo, si Jesus yun! Amen. Siya ang dahilan kung bakit ka maayos. Siya ang dahilan kung bakit ka masaya. Hello! Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, ang Diyos ang dahilan. Kaya po sa oras na ito, mahalaga na alam natin. Amen? Ang sabi ng Hebrews chapter 12, tama ba yan? Chapter 12 verse 1, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Sabi niyan, saan na yun? 11, verse 1. Hebrews chapter 11, verse 1. Verse 2. Hebrews 12, verse 2. Hebrews 12, verse 2. Ayan. Sabi po ng Bible, ayan na ba yan? Ayan, looking to Jesus. Ayan, basahin natin. 1, 2, 3, go. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he Parang wala namang Teka nga. Parang wala namang kagana-gana. Ulit. 1, 2, 3, go! looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the
the shade and is seated at the right hand of the Grabe, no? Palapakan natin si Lord. Woo! Amen. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya nating mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa privilege na mangaral ng kanyang salita. Gayon din naman, salamat sa ating mami at daddy for giving this privilege and opportunity to share the gospel. At salamat po sa inyong mga oras, mga kapatid. Alam ko po ang iba sa inyo ay pagod pa. Talaga naman nag-effort. Alam ko ang iba sa inyo ay gusto pang magpahinga. Pero dahil mahal natin si Jesus, amen, tayo ay gumising ng maaga, naligo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang naligo na yan. Ayan. Naligo, nagbihis ng maganda. Amen, nagbihis ng maganda para lang sumamba. Kaya dapat naman talaga tayo ay sumamba. Hello? Nandito, sabi mo sa katabi mo, nandito ka lang din naman. Ibigay mo na ang todo kay Jesus. May palakpakan natin ng Panginoon. Mabilis lamang po akong mga ngaral, mga kapatid. Kaya makinig na po tayo at huwag na tayo makipagkwentuhan sa ating katabi. Amen. Kung ayaw niyo po malugi. Lugi tayo. Kapag tayo ay nagpunta ng church at nauwi tayong wala tayong narinig na salita ng Diyos. Amen. Nung nakaraan po ay napag-usapan po natin yung enjoying the church service. Amen? Naalala niyo po na maraming pumupunta ng simbahan, hindi naman nila na-enjoy yung pagsisimba. It's because may mga bagay silang nakakalimutan. Amen? Natatandaan po ba natin na dapat baon natin yun? Every time na tayo po ay lalapit at magsisimba, tayo ay dudulog sa templo ng Diyos. After that po, napag-usapan din po natin yung kahalagahan ng kalooban ng Diyos. Na not all good things are good, not all good works are good, and not all good people are good. Lalo na yung mga bagay na hindi nais at kalooban ng Diyos. Hello. At last Sunday lamang po, napakaganda ng topic ni Mami, sinong nakakaalala? Ayan. Anong topic ni Mami last Sunday? Ha? Test yourself. Grabe. Hello. Itas natin yung sarili. Talaga bang nasa Diyos na tayo? Hello? Nandiyan po ba tayo? Talaga bang nasa Diyos na tayo? Talaga bang tayo ay para sa Panginoon at sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kasi nandun na eh. Dapat alam na natin na yung kalooban ng Diyos. Okay? So, ngayon, subukan mo na yung sarili mo. At kapag nalaman mo na ikaw at ako ay nasa kalooban ng Diyos, yung ating mga workers, amen? Tinatawagan ko kayo ha. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Kapag nalaman natin po na tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, ano ang ating gagawin? Ang ating po pag-uusapan sa umagang ito ay papamagatan po nating enjoying life with Christ. Amen? Sabihin mo nga, enjoying life with Christ. Amen? Yamang nalaman mo at na-test mo talaga that kinakalimutan mo yung sarili mo. Amen. Mas madali, sa totoo lang, mas madaling mag-backslide, mas madaling gumawa ng kasalanan. Hello? Pero ang katotohanan, pag gumagawa ka ng kasalanan, nalulungkot ka kasi nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa'yo. Pero kung ikaw nakagagawa ng kasalanan at hindi ka nalulungkot, naku po, magdasal ka na. Dahil baka wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo. Hello? Hello? Amen. Kaya nga mga kapatid, sa oras po na ito, amen, naintindihan natin na pagtapos nating matest yung ating sarili, we should enjoy our life in Christ. Bagamat sinasabi ng Diyos na those who want to follow me, take up His cross. Amen. Sa lahat ng, hindi talaga madaling sumunod sa Diyos. Kasi kung madali lang sumunod sa Panginoon, ay baka lahat na tayo maliligtas. It takes to forget your own will. Kailangan mo talagang kalimutan yung sarili mo. Kailangan mo talagang unahin yung kalooban ng Diyos na kahit gusto mo na dahil hindi pwede.
Hindi talaga pwede. Hello? Kahit bigay na bigay ka na. Kahit go for the go ka na. Yeah? Dahil hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede. Hello? Dahil hindi nais ng Diyos, hindi maaari. Now, to enjoy life with Christ, mga kapatid, bibilisan ko na po. Habit. Sabi doon, ituon natin ang ating sarili sa Panginoon. Kasi kapag nakatuon ka sa Diyos, siya yung magpo-provide ng pananampalataya para sa iyo. Sa mga bagay na hindi mo kaya, sa mga bagay na gusto mo nang i-give up, sa mga bagay na gusto mo nang tumalikod sa Panginoon, ang sabi doon, pag nakatingin ka sa Diyos, He is the one who will provide your faith. He will perfect your faith. Diba? Bubuin niya yung pananampalataya natin. At ano po yun? Lalagyan niya tayo ng joy. Amen? Hello? Yung joy na meron tayong tinitingnang pag-asa na langit. Na hindi lang tayo dito matatapos sa paghihirap. Hindi lang tayo dito magtatapos sa suffering. Sabi nga natin yung mga nakaraan, for I reckon, sabi ni Paul, that the suffering of this present time will be nothing compared to the glory that will be revealed in us. Amen? Yeah. Wala yan, yung mga paghihirap na yan, yung mga pagsubok na yan, wala yan. Ang mahalaga, magpatuloy ka lang sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? At hindi niya ito kinahihiya. Hello? Huwag natin ikahiya si Kristo sa ating buhay. Amen? Kung proud kang mag-post ng kung ano-ano sa Facebook. Hello? Kung proud tayong mag-post ng kung ano-ano sa Facebook, proud ka rin dapat na tagasunod ni Kristo. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, halata ba na tagasunod ako ni Kristo? Pag nasa school, pag nasa work, pag nasa bahay, halata ba na tagasunod tayo ni Kristo? Why? Kasi kung hindi, kapatid, hindi mo mai-enjoy ang buhay kasama si Kristo. Kailangan kahit nasaan ka, andyan si Kristo sa buhay mo. Because no man can serve two masters. Walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Praise. Check. Walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Hello? Amen? Kamumuhian niya ang isa at mamahalin niya ang isa. Hello? Kung talagang mahal mo yung mga bagay dito sa mundo, lalo mo yung mamahalin. Pero kung hindi, lalayuan mo yun. Diyan po ba tayo? At may battles araw-araw, so we should enjoy our life with Christ. At paano natin may enjoy ang buhay natin kasama si Kristo? May 10 po tayong paraan. Mabilis lang to. Para mapag-usapan. Number 1, spend time with Jesus. Of course. Sabi ng Psalms chapter 27 verse 8. Sabi ng Psalms 27 verse 8. Sabi ng Bible, ayan. You have said, seek my face, and my heart says to you, your face, Lord, do I seek. Panginoon, iniipo nyo ang aking puso na lumapit sa inyo. Kaya narito ako, lumalapit ako sa inyo. Hello? Sino dito yung laging excited siya pag mag-church na? Excited siya pag mag-worship na? O tayo yung bad trip, ito na naman. Worship na naman. Taas-taas na naman ang kamay. Luhod-luhod na naman. Iyak-iyak na naman. Ganon? Hindi mo naiintindihan, kapatid, kung ganon ang ating nasa puso. Hindi ito ukol sa pag-iyak. Hindi ito ukol sa pagtaas lamang ng kamay, kundi ito ay ukol sa pagsuko ng buhay kay Kristo. Worship is not just about song. It's not just about your expression. It is about transformation. Na kapag ikaw ba ay sumasamba sa Diyos, pinabago ba ng Diyos ang buhay mo? Hello? Pinabago ba tayo ng Diyos? We should spend time with Jesus if you want to enjoy your life with Christ. Hello? Sabi ng isang mga ngaral, ikaw ay lumabas ng bahay. Paglabas mo ng bahay, may nakita ka. At nung nakita mo, color orange. Tapos may sauce, may vinegar. Di ba? Pumili ka, sabi mo, pabiling kwek-kwek. Di ba?
Di nyo ba alam, yan ang pinakamabilis na pagkain sa lahat. Quick. Joke lang. Joke lang yun kayo, no? Hindi kayo mabiro. Diba? Ngayon, kumain ka na kumain, nabusog ka ngayon. Ngayon, pag uwi mo sa bahay, ang sabi ng nanay mo, "Nak, kakain ka ba? Hindi. Kakain ka? Hindi. Kahit gusto mong kumain, makakakain ka? Hindi. Bakit? Pwede siguro titikim ka. Tama, mali. Mga kapatid, if we are filled with so many things, hindi ka na talaga makakakain ng mga spiritual na bagay. Kung puno na tayo ng mga bagay na makabundo. Hello? Kaya anong panalangin po ng salmong ito? Panginoon, sabi niya, sinabi mo, hanapin kita at kaya ako po ay naririto. Dinidesire ba talaga natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin? Hello? Dinidesire ba natin talaga na makasama natin ng Panginoon kahit sa jeep? Hello? Diba, kahit nakaupo ka sa jeep, nakaupo ka sa tricycle, bumabiyahe tayo, Lord. Diba, nagpe-pray tayo, nag-worship tayo sa Lord. Hindi nasa jeep tayo. Diba? Yeah. Kabilin-bilinan na. Hello? Spend time with Jesus. If you want to enjoy your life with Christ, number 1, again, 1, 2, 3, go! Spend time with Jesus. Bigay mo yung oras mo sa Panginoon. Diba? Ilang kaya sa atin dito, Saturday pa lang planchado na yung damit niya kasi sisimba siya. Natutulog ng maaga para hindi puyat. Hello? Church, spend time with God. Number 2, mabilis lang po tayo. Let Him prioritize my day. Let Him prioritize my day. Hayaan natin na ang Diyos yung priority ng ating araw. Hello? Para mas lalo nating ma-enjoy. Ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, ang sabi po doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi dito, unahin mo ang Diyos. Kasi pag inuna mo ang Panginoon, anuman ang pangangailangan mo, tutugunan ng Diyos. Nagtataka ka, minsan kulang ka, kulang. Baka hindi mo inuuna ang Diyos. Hello? May dalawang uri daw ng pagtawag ng Panginoon. Isang sweet, saka isang batok. Hello? Yung isa, tinatawag ka ng Diyos, very sweet na, halika, maglingkod ka sa akin. Pero yung pangalawa, babato ka ng Diyos na, halika nga dito, ang kulit mo. Hello? Isa daw, isang pagpapala at saka isang pagpapalo. Andiyan po ba tayo? Yes. Sabi ng Bible, unahin mo ang katwiran ng Diyos. Hello? Sobra yung sinukli ng jeepney driver, isosoli mo ba? Hindi. Katwiran ng Diyos. Hello? Amen? Hindi ka siningil, pababa ka na. Magbabayad ka ba? Hindi. Hello? Amen? Unahin natin ang katwiran at kaharian ng Diyos sa ganung kapamaraanan. Alam mo sa puso at sa isip mo, Lord, I am faithful to you because I love you. Whether may nakakakita man sa akin o wala, ito ako. Hello? Andiyan po ba tayo? Let God prioritize our day. Hayaan natin na ma-prioritize, amen, yung ating araw. Day, ha? Day. Araw-araw dapat ang Diyos ang priority. If you want to enjoy our lives with Christ. Kung gusto nating ma-enjoy talaga yung buhay natin kay Kristo, una, spend more time with God, spend time with Jesus. Number 2, hayaan natin na siya yung ma-priority natin. Yung katwiran ng Diyos. Hello? May nagalit sa'yo, magagalit ka rin ba sa Kanya? Mahirap yun. At pag nagkamali ka, are you willing? Amen? To ask forgiveness. Number 3, mapalis na tayo. Pray instead of worrying. Sabi mo, manalangin. Imbes na mag-alala. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 6. Sabi po ng Philippians 4, verse 6. Marami kasi sa atin warrior eh. Lord, kulang ako sa ganyan. Due date na naman. Diba? 16, ano ba ngayon? 17? Lord, 17 pa lang pero wala na yung A15 ko. Yung iba nga, 13 pa lang, wala na yung A15. Diba? Hello!
Saan ako kukuha ng pang-tuition, pang-baon? Saan ako kukuha ng ganito, pambigay sa mga magulang? Minsan kasi yung mga magulang, pag hindi nakapagbigay, wala ka ng kwenta. Hello? Di ba? May mga ganong magulang. Pag hindi nagbigay ang anak, wala nang kwenta yung anak. Hello? Galit na, galit sa mundo. Pinalaki bakit ang ganyan? Hello? Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in prayer, alam niyo ang ganda nito. Na-preach ko na ho ito. Tama? Na-preach ko na ho ito. Sabi yan, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Minsan kasi lahat na lang pinag-aalala mo. Di ba? 4 kaya yung laman ng sardinas. Baka kulang to, 3 lang Buksan kaya muna natin, tsaka ako bilhin. Hello? Lahat na lang pinag-alala no? Di ba? Ano kayang mangyayari? Ba't kaya ganun? Ba't kaya ganito? Bakit? Puro bakit? Hello? Sabi ng Bible, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Ang tindi, no? Kaya mo yon? May parating na gastos, pero hindi ka mag-aalala. Parang ang hirap, no? Saan ka lang daw pwedeng magreklamo? Sabi ng Diyos. Pwede ka namang magreklamo. Diba? Pwede ka namang magsumbong, dumaing. Ano sabi ng Bible? Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Bakit? Kasi siya yung Diyos na may magagawa. Yung worry mo, pag nag-worry ka, may magagawa ba yan? O kaya marami Kristiyano hindi nag-i-enjoy kay Kristo. Kasi worry ng worry. Kung sinasabi mo yan sa Panginoon, nagulat ka ang Diyos nagpo-provide. Di ba? Napo-provide ka rin naman. Ilang beses na tayong nag-worry sa pang-tuition. Ilang beses na tayong nag-worry sa Meralco. Ilang beses na tayong nag-worry sa tubig. May tubig pa naman tayo. May kuryente pa naman tayo. May budget pa naman tayo. Nag-worry ka lang. Hello? Instead of worrying, pray. Sabi mo nga, pray. Manalangin. Idaing mo sa Diyos. Huwag mong idaing sa Facebook. Diba minsan, ganun ba talaga ang kapitbahay? Kahit lagpas alas 10 na, nagbibidyoke pa. Ganon. Hindi tuloy ako makatulog. Ayan. Sana naman mabasa mo. Hello? Diba? Instead of worrying, just pray. Andiyan po ba tayo? Number 4. Gusto ko to. Be honest about the sin. Sabi mo nga, be honest. About the sin. James chapter 4 verse 10. Kung gusto nyo talagang ma-enjoy yung buhay nyo kay Kristo, una, mag-spend tayo ng time sa Panginoon. Pangalawa, araw-araw siya yung priority natin. Hindi lang every Sunday. Minsan maraming Kristiyano, Sunday lang sila Christian. Kinabukasan, Monday, iba na naman. Hello? Tuesday, iba na naman. Pag Wednesday, may midweek, Christian ulit. Pag Thursday, iba na naman. Pag Friday, Christian na naman. Hello? Diba? Araw-araw, priority natin ng Diyos. Pangatlo, huwag tayong mag-worry. Imbes na mag-worry tayo, pag hindi ka na mabagaba, pag punong-puno ka na ng, nababagabag na ang iyong puso at isipan, manalangin ka na. Hello? Hindi ka na mapakali. You pray. Asa na kaya yung anak ko? Diba? Inutusan ko lang yun bumili ng toyo. Nag-chat. Nasa SM na daw siya. Hello? Ay, sabi ng anak, sa tindahan lang pala bibili. Akala ko sa SM. Dumiskarte lang pala, no? Hello? Number 4, be honest about the sin. James chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Palakpakan natin ng Panginoon. Maraming Kristiyano, kaya hindi na-enjoy yung buhay kay Kristo. Pag nagkasala, itinatago. Pag nagkakasala, tumatakbo sa church. Tumatakbo kung ano-ano, nagpapanggap. Alam niyo, ang Diyos, hindi ganun. Isa lang ang gusto ng Diyos, maging honest lang tayo. Sabi ng 1 John 1:9, ano sabi ng, napakabait ng Panginoon, mga kapatid.
Ano sabi ng 1 John 1:9? Dun, sabi, di ba, be humble, magpakumbaba lang tayo. At mangyayari yun, magagawa natin ito kung magpapakumbaba lang tayo. Anong sabi? If we confess, ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya tayo. As long as we ask forgiveness to our sin, our God is faithful to forgive us and cleanse us. Sabi po doon, lilinisin niya tayo. Hello? Sa lahat ng uri, may exempted? Wala. Sa lahat. Kahit kaya sabihin mo na, marumi ka na, wala ka ng pag-asa. No! Hello? Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Mga kapatid, you just need to come to Jesus. Hello? Sabi doon, tayo sa lahat ng uri ng dahil siya ay matuwid. It's not of your own righteousness because God is righteous. Hello? Marami kasing tao, hindi talaga niya kayang humingi. Pag nakagawa ng kasalanan, mayabang pa. Hindi kayang humingi ng tawad. Hindi kayang magpakumbaba. Imbis na bumawi. Hello? Alam mo yon? Di ba? Ay, sorry ha. Patawarin mo na ako ha. Pero wag kang magpapakita sa akin. Pag nagpakita ka sa akin, pasasabugin ko ang mukha mo. Pero napatawad na kita. Hello? Ganon? Hindi ba kapag ka, pasensya ka na kapatid, nagkamali ako. Halika, punta tayo sa Shakey's. Magmang-inasal tayo, magsangyup tayo. Hello? Di ba ganon ang bumabawi? Hello? Lord, sorry. Nadala ako ng maraming bagay. Kaya hindi na lang ako aaten, Lord, kasi nahihiya ako sa iyo. Ganun ba yun? No! Lalo kang lumapit sa Panginoon. Be honest about our sins. Be honest about the sin, Lord. Sorry. Ninakaw ko yung tithes ko. Turuan mo akong magbago. Lord, sorry, kinaligtaan ko yung araw ng kapahingahan mo, araw ng pagsamba. Hello? Lord, sorry, nagsinungaling ako. Lord, sorry, hindi ko napigilan. Be honest, be humble, and if we confess our sins, the Lord is faithful to forgive you. Sabihin mo lang sa Lord, Lord, baguhin mo ako. Nakakahiya. Worker pa naman ako, tumutugtog pa naman ako, tumatayo pa naman ako sa unahan. Sorry, Lord. Tulungan mo ko. Hello? Do you think, ano sabi ng Bible, hindi ka tatanggapin ng Diyos? No. Panloloko lang yan ang kaaway sa'yo. Ang linaw-linaw ang sabi ng Bible, if you become humble, if you become honest, if you become humble, tataas kayo. Kung bumagsak ka, if you're down, di ba? Ano sabi ng Diyos? God will lift you up. Pero kapag ikaw, ang yabang-yabang mo pa, ibabagsak ka ng Diyos. When you're down, God will lift you up. If you just humble yourself. Hello? My brothers and sisters. Amen po ba? Malakpakan natin ng Panginoon. Diba? Patatawarin, walang kasalanan. Hindi kayang patawarin ng Panginoon kung magtatapat lang tayo sa Diyos. Diba, yung ablibughang anak, malayo pa lang, yung tatay, bukas na yung kanyang dalawang kamay. And when he ran to me, he took me in his arms with my head in his chest. He said, son, do you know I still love you? And he caught me by surprise when God ran. Diba? Palapit ka pa lang sa Diyos, sinasalubong ka na ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya yung mga tao na nagkasala na, nagyayabang pa, hindi mo na makita sa loob ng church, akala mo ang ayos-ayos sa harapan ng Panginoon, nagsabing nagsisisi na, pero hindi naman bumabawi. Isa lang po ang masasabi ko, tapat ang hatol ng Diyos. Tapat at mabuti. Hello? Yung mga taong pinagbibintangan ka ng kasalanan, yung mga tao na wala ka namang ginagawa pero inaaway ka, huwag kayong mag-alala. Tapat at mabuti ang Diyos.
Hello. Number 5, think of others. Para mas ma-enjoy mo ang buhay mo kay Kristo, isipin mo rin yung iba. Because that is why God created you. God not created us for our own selves. God created you to minister. Sabihin mo nga to minister. Para maglingkod. Hello, hindi tayo nilikha ng Diyos para paglingkuran ng ating sarili, kundi nilikha tayo, niligtas tayo ng Diyos para maglingkod. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Ito ngayon ang gusto. Philippians chapter 3, 2, sorry. Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin. Sabi niyan, o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Verse 4, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Sa ganung kapamaraanan, kapatid, you are fulfilling your purpose. Di ba napapansin mo, kapag gumagawa ka ng mabuti, lalo na sa iba, ang sarap sa pakiramdam? Why? Because that's the way how God created you. Amen po ba? Hello? Kaya lang, yung mga tao talaga na luklukan na ng sama ng puso, luklukan na ng sama ng isip, they are dark in mind, they are evil in heart, evil in mind, evil in spirit. Tuwang-tuwa sila pagka puro greediness ang kanilang nakukuha. Pero sa isang taong may espiritu ng Diyos, kapag nakakapaglingkod sa iba, fulfillment. Palakpakan natin ang Panginoon. Think of others. Number 6, wait patiently for God to act. Sumigaw nga ng amen yung tatamaan dito. Yung hindi marunong makapaghintay. Wala? Weh! Tingin ba sa atin, atat na atat eh. Gusto na makagraduate. Hello, gusto ka agad, nandiyan ng blessing ng Diyos. Hello? Tingin ko lahat tayo guilty dito. Wait patiently for God to act. Marami sa atin hindi makapaghintay sa pagkilos ng Diyos. Kaya minsan, kino-question niya na ang Diyos. Ang dami niyang tanong sa kanyang puso at isipan, hindi niya na na-enjoy ang buhay niya kay Kristo. Ang sabi ng Psalms 27 verse 14, anong sabi ng Psalms 27 verse 14? Okay lang, willing to wait. Willing akong humintay sa pagkilos ng Diyos. Ayun na, kumilos na si Lord. So sabi dito, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo, at huwag mawala ng pag-asa, magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Wait for the Lord. Be strong. Amen? When you're waiting, it doesn't mean you will do nothing. When you're waiting, we should be strong. And let your heart take courage. Wait for the Lord. Amen? Huwag tayo mag-alala, kapatid. God is not always late. God is always on time. Hello? Oh, kung ikaw, ready ka na talaga. Ready ka na. Sabi niya, Lord, diba, 31 na ako, pero wala pa rin siya, hindi pa rin dumadating si Mr. Right. Mag-antay ka lang. Then si Ma'am Giselle. Malakpakan natin si Lord. Yan ang katunayan na ang Diyos ay naghihimala. Yan, naghihimala. Joke lang. Hello, nandiyan po ba tayo? Diba na ang Diyos ay hindi laging huli. Hello? God is always on time. Minsan, kaya ang tao nalulungkot, nagre-reklamo, kasi hindi niya tanggap ang oras ng Diyos. You want for promotion. Gusto mo na, ma-promote ka na ngayon. Eh, pag na-promote ka ngayon, mababa pa rin sahod mo. Hello? Gusto pala ng Diyos, next year ka ma-promote. Kasi next year, pinagpala na yung bossing mo. Hello? Minsan, nagpe-pray ka ng promotion, pero natanggal ka sa trabaho. Aray. Sabi ko, Lord, promotion, ba't ako natanggal? Yun pala, sa maa-applyan mo, mas mataas pa ang makukuha mong sahod. Minsan di tayo makapag-antay. Hello? Nandiyan po ba tayo? You know, guys, God has never been too late. Yun po yung napatunayan namin talaga, family ni Mami, ni Daddy,
Kapag kailangan mo, nagpo-provide ang Diyos. Diba, marami dyan, di makapag-antay eh. Diba? Di matahimik. Wala pa rin tayong savings. Yung iba ganito, yung iba ganyan. Diba? Wala pa rin tayong ano sa bangko. Ang tanong, kailangan mo na ba ngayon? Hindi pa. Hindi mo pa pala kailangan ngayon eh. Huwag ka na muna maghanap. Hello? Pag kailangan mo na lang, andyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Hayaan mong kumilos ang Diyos. No, there's someone here who is praying for something. Do not lose your heart. Be strong. Hello? Be courageous. Wait for the Lord. Hello? May pinagpe-pray ka, binabattles ka, kasalanan, Lord. Gusto ko na po talagang maalis ito. Hayaan mo ang Diyos kumilos sa buhay mo. Nandiyan po ba tayo? God can turn every negative into positive. Hello? Basta lumapit ka lang sa Diyos. Babaguhin ka niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Huwag tayo yung parang, alam mo yun, 2 linggo pa lang. Diba? Ano ba naman buhay to? Napaka-miserable. Diba? Hello? Nandiyan po ba tayo? Diba? Sino dito yung galit na galit kapag ang haba ng ipipila niya? Yun, ikaw yun. Guilty ka. Hindi ka makapaghintay, ibig sabihin. Diba? So, hayaan mo lang, i-enjoy natin yung mga bagay-bagay. Pag traffic, imbes na mag-worry ka, mag-pray ka muna. I-enjoy mo yung tanawin. Uy. Ayan. Uy. May building pala dito, ngayon ko lang nakita. Ayan. Hello? Nandiyan po ba tayo? Ano number natin? 7. Para mas ma-enjoy natin ang buhay natin kay Kristo, be willing to do hard stuff. Hello? Alam mo, pag di ka handa gumawa ng mahihirap na bagay, hindi mo tanggap yon, konting hirap lang, magre-reklamo ka na, hindi ka mag-e-enjoy. Hello? So number 7, be willing to do hard stuff. Matthew chapter 16, verse 24. Ang sabi ng Bible, Matthew 16, verse 24, sabi niya, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Ang hirap nun, no? Diba? Sabi dito, at dapat handa siyang humarap kahit sa... Grabe naman. Alang-alang sa pagsunod niya kay Kristo. Ano kaya kung biglang may pumasok dito? Yeah. Tinutukan tayo dito. Yeah, tinutukan tayo lahat dito ng baril. Ano, sasamba kayo sa Diyos o hindi? Babarilin ko kayo. Lahat ng ayos sumamba, lumabas na. Totoo, nangyari po ito sa ibang bansa. Di ba? Ngayon, ang daming lumabas. Naku po, Lord. Nalobat ako. Yung outline ko nandun dito. Amen? Charger ko. Mga kapatid, di ba? Ilang kaya sa atin dito yung willing gumawa ng mga may hirap na bagay? Hello? Para sa Panginoon. Sumigaw nga po ng amen. Amen. Extension. Ang sabi ng Bible, ito po kamatayan. Baka lahat tayo magtatakbuhan, no? Sabi nung may hawak na barel. Sabi po nung may hawak na barel, Pastor, inubad na yung mga yung pastor, pinagpawisan din eh. Parang rin, di ba? Parang palabas na rin eh. Type-C ba yan? Okay. Hindi, ito charger. Infinix ba yan? Charger ko kasi. Praise. Diba? Ano sabi nung lalaki? Sabi niya, nagubad na siya ng kanyang mga gear. Sabi niya, Pastor, okay na. Pwede na tayo sumamba kay Lord. Wala na pong ipokrito dito. Nag-aalisan na sila. Hello? Minsan, tinetest lang tayo ng Panginoon. Amen? Wala, tol. Wala. Sorry. Wala. Minsan, tinetest lang tayo ng Diyos. Sa mga mahihirap na bagay, doon tayo gustong makita ng Panginoon if you are truly a follower of Christ. Hello? Diba? Diyan po ba tayo? Sabi ni Lord, parang hanggang number 7 lang. Namatay na yung phone ko eh. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon.
Kaya sabi ng Lord, then Jesus told His disciple, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Di ba? Ilan kaya sa atin dito yung willing magsakripisyo, willing maghirap, iba sa atin hiyang-hiya, di ba? Hiyang-hiya kapag mag-share ng gospel sa labas, pero minsan challenge tayo ng Diyos, mag-crusade tayo, mag-evangelism tayo, raise your voice for Jesus. Hello? Kung yung mga unbeliever, they are very proud on what they're doing. Pero tayo rin dapat proud din tayo sa mga pinangangaral natin sa Diyos. Hello? Proud din dapat tayo na si Kristo ang daan at ang katotohanan. Parang walang naniniwala. Amen po ba? Amen. Hello? Pumalakpak nga lahat ng proud dyan na taga-sunod ni Kristo. Praise God. Mga kapatid, we are willing to do hard things. Ba't kaya gusto ni Lord magtagal tayo dyan? Kasi maraming tao ngayon, mahirapan lang ng konti, ayaw na. That's the character of Gen Z. Yun po yung karakter ng mga Gen Z. If I'm not comfortable, then it's not for me. Hello? Tama, mali? Kung hindi ako komportable, kung hindi ako nagiging okay sa bagay na yan, hindi para sa akin yun. Pero yung tanongin niyo yung panahon ng mga matatanda, hindi ganon. Diba? No choice ka. Kailangan mong magpaliyab ng kahoy para makakain. Hello? Kasi pag hindi ka nagpaliyab ng kahoy, hindi ka makakakain. Eh ngayon mo ipagawa sa Gen Z yan, ire-report ka sa human rights. Sabihin, child act violation. Yung magulang ko, pinahirapan ako. May stove naman. May rice cooker. Gaganon lang yun, no? Pinagpaparikit ako. Ang tawag doon? Abuse, abuse. Child abuse. Hello? People today, they are very too sensitive. Diyan po ba tayo? Now, if you want to enjoy your life with Christ, you should be able and you should be ready, we should be ready to prepare to experience those hard things in life. Bakit? Sabi mo nga, bakit? Kasi babatuhin ka ng kaaway. Kapatid, Satan will not allow na ikaw po at ako ay manatili sa Diyos. Kaya pahihirapan ka niya. Bibigyan ka niya ng napakaraming problema. Isang damakmak na pagsubok. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Sabi mo sa kanya, God is more than able. Ilan sa atin dito willing mahirapan para sa Diyos? Taas nga ang kamay. Yung hindi willing, okay lang, huwag kayong magtaas. Papako namin kayo sa cross. Hindi, joke lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 8, read God's Word. Basahin natin ang salita ng Diyos. Amen? Ang sabi po ng Psalms 119, verse 9, at pababa. Mahalaga na para ma-enjoy natin yung relasyon natin kay Kristo, binabasa natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, ito po ay daan, nagbibigay liwanag sa ating buhay. Ito yung mga pangako ng Diyos na every time na nalulungkot tayo, dito tayo kukuha ng kasiyahan. Nadadown tayo, dito tayo kukuha ng pag-asa. Ang sabi ng Bible, paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon saan? Sa salita ng Diyos. Buong puso akong lumalapit sa inyo, kaya tulungan nyo akong huwag lumihis sa inyong mga utos. Ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Hello? Alam nyo mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit di ka masaya. Kung bakit malungkot ang beshi ko? Dahil sa kasalanan. Hindi mo kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi ka magiging masaya. Kapag ikaw ay nasa kasalanan. Maybe God will comfort you so many times. Pero still, kapag nandudun ka pa rin sa sin, hindi pa rin tayo magiging masaya.
deep inside in your heart, you know it's aching. You know it's breaking. Diba? Hello? Nandiyan ba tayo? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, maging malaya tayo sa Diyos. Itago natin yung salita ng Diyos sa ating mga puso para hindi tayo magkasala. Verse 12, purihin kayo, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong mga tuntunin. Paulit-ulit kong sinasabi ang kautosang ibinibigay nyo. Isa sa mga pamamaraan para ikaw ay makapag-overcome ng sin, i-recite mo yung verse with regards to those. Kunyari, ang problema mo, pera. O Hebrews 13:5. Huwag akong magmukhang pera. Because money, love of money is the root of evil, of all evil. Ganun lang, recite mo. Matatakotin ka. Di ba? Sa dilim, matatakotin ka. I-recite mo yung verse. Do not fear. The Lord my God is with me. He will hold me with my hand, with His right hand of righteousness. Hello, andyan po ba tayo? Ganun po yun, paulit-ulitin natin, i-remind natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Verse 14, sabi po dito, nagagalak akong sumunod sa inyong mga katuruan, higit pa sa kagalakang dulot ng mga kayamanan. Verse 15, ang inyong mga tuntunin ay aking pinagbubulay-bulayan at iniisip kong mabuti ang inyong pamamaraan. Last verse, magagalak ako sa iyong mga tuntunin at ang inyong mga salita ay hindi ko lilimutin. Palakpakan natin ng Panginoon. Number 9, hindi lamang natin ito babasahin, kundi gagawin natin kung ano yung sinasabi nito. James chapter 1 verse 22. Praise God. James 1 verse 22. Sabi dyan, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin niyo ito, ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya lang ninyo ang inyong sarili. Amen? Mga kapatid, ano man mga bagay ang sinasabi ng Biblia sa atin, kailangan natin sundin. Number 10, let Christ lead you. Matthew 11:29. And this will be our last verse. Matthew 11, verse 29. Ano pong sabi ng Bible? Tatawagan ko po yung ating worship team. Sabi, take my yoke upon you and learn from me. Sabi mo nga, learn from me. Sabi ng Diyos, sundin ninyo ang aking utos at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. You will find rest for your souls. Amen? Minsan tayo, ang dami natin, gusto natin magpahinga. Naghahanap tayo ng mga staycation, kung saan pwede tayo magpahinga. Pero minsan, ang hinahanap lang ng ating puso, kapahingahang nagmumula sa Diyos. At sa Panginoon lang natin yan makukuha. Amen? Hello? Ganyan po ba tayo? Magpatuloy tayo sa Panginoon. I-enjoy natin ang buhay kay Kristo. At may enjoy natin ang buhay natin kay Kristo kung lalakad tayo sa Diyos ng may malinis na pamumuhay. Hindi ibig sabihin na marumi tayo, hindi na tayo pwede rito sa church. Actually, that's the very reason kung bakit natin kailangan lalong lumapit sa Panginoon. Dahil God is the God of restoration. God will restore you. Ano man yung mga bagay na binasag at dinakaw sa iyo ng kaaway, ano man yung mga bagay na binato sa iyo ng kaaway, mga kasalanan, galit, hindi pagpapatawad, mga bagay na naranasan natin that traumatize us, anxieties, depressions, God is here to accept and get those things for you to be free. Para maging malaya ka, are you willing to give up those things? Willing ka bang bitawan yung mga bagay na yun at ibigay kay Kristo? Because today, God is willing to accept who you are. To accept what you are. And God is extending His hands para tulungan ka. Amen? Tulungan tayo. Salamat sa Diyos kung maayos yung ating kalalagayan. Salamat sa Panginoon kung tayo may mga pagsubok problema at maayos yung ating sitwasyon. Isa na lang, sabi ng Panginoon na you need to acknowledge that you are well because of me.
Mabuti ang iyong kalalagayan dahil sa Diyos. Sino dito nagsasabi na umu-okay siya dahil sa Diyos? At o-okay siya dahil sa Panginoon? Walang natin ng Panginoon. Kaya kung natin ito ngayon,